mga telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit bayang nagpupuri sa dalisay mong pagtibig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po nating binabati ng isang magandang umaga sa biyaya ng Diyos ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa ating FB Live, ganoon din po sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa kapistahan po ni Santa Rosa de Lima, isang virgin na naglingkod sa Diyos, nagbigay ng magandang halimbawa. Tayo pong lahat ay secondary patron din po siya ng Pilipinas. Tayo pong lahat ay inaanyayahang tularan ang kanyang halimbawa. Ang maglingkod sa kapwa, sa mahihirap, sa mga nangangailangan ng may pagpapakumbaba bilang tugon sa panawagan ng Panginoon. Ngayon pong araw ng Lunes, 23rd day of the month, araw po dito ni Santo Padre Pio, o kung tawagin natin ay Healing Day, ating espesyal na ipinagdadasal kayong lahat na narito ngayon at lahat ng mga sumusubaybay sa atin, lalo na yung mga nasa ibang bansa, upang hilingin kay Santo Padre Pio na pagalingin ang lahat ng ating sakit. Sakit pangkatawan, sakit pangkaluluwa. Espesyal na kahilingan natin yung mga infected ng COVID-19. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa lahat ng ating nagawang kasalanan araw-araw na nagdadala sa atin upang mapalayo sa Diyos, patuloy tayong magpakumbaba at humingi ng patawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. Atin pong dadasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo, makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga tiga-Saronica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan ng Tesalonica, mga hinirang ng Diyos, Ama at Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginuginutan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita niyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na nagbabalita kung paano nyo kami tinatanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay ng Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika, dahilan man sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga naulumbatay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay ay natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, magsasaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibang pasakop. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga pagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalagyan ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman nito, ngunit ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag pinanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dahil po ngayon ay 23rd of the month, ninais ko pong maging tuon ng pagninilay ngayong umagang ito ang karamdaman. At pag sinabi nating karamdaman, nakatuon o marahil nakatuon lamang ang ating pansin sa panlabas na karamdaman or physical disabilities. Sasabihin siguro ng marami sa atin, wala naman akong sakit kasi wala naman akong nararamdaman. Because our understanding of disease or pathology ay nakaugat lamang sa panlabas o pangkatawan. Pero kahit wala tayong nararamdaman panlabas, merong sakit na mas delikado ang epekto sa buhay natin. Sapagkat iyon ang ugat na pinanggagalingan ng mga sakit nating pangkatawan. At yun ay walang iba kundi sakit pangkaluluwa. Na dapat din nating hingin ng pagpapagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At sana'y huwag nating makalimutan na sa bawat lapit natin kay Santo Padre Pio para pagalingin tayo sa ating sakit pangkatawan, hilingin din natin na pagalingin tayo sa sakit nating pangkaluluwa o sakit pangkalooban. Maganda po ang hindi man maganda, yun pong narinig nating pag-akusa ng ating Panginoon sa mga eskriba at pariseyo ngayong umagang ito sa ating mabuting balita. Hindi man kaaya-ayang pakinggan
ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw hinggil sa sakit ng mga Pariseyo at Iskriba na siyang dahilan kung bakit sila malayo sa Diyos. Ang sakit nila ay hindi nakikita o nagmamanifest sa kanilang katawan. Pero ang ginagawa nila ay pinag-uugatan, ang pinag-uugatan ng ginagawa nila ay nagmumula sa pinakamalalim na sakit nila. At yun ay sakit pangkaluluwa. May ilang sakit na binanggit ang ating Panginoong Hesus na mga Pariseyo at Iskriba dahilan upang akusahan niya ang mga ito ng mga sakit ng Pariseyo at Iskriba na siyang nagpapalayo sa Diyos at sa Kanya. Ano ang unang sakit ng mga Pariseyo at Iskriba na inadress at kinonfront ng ating Panginoong Hesus? Pagpapaimbabaw. Hindi natin nakikita ang pagpapaimbabaw. Pero nakikita natin ang taong mapagpaimbabaw. Sapagkat ang ugat ng pagkilos ng taong ganito ay hindi yung sakit niyang pangkatawan. Ang ugat ay yung sakit niyang pangkaluluwa. Ang pagpapaimbabaw ay nasa isip, nasa puso ng tao. At ito ang isa sa mga dahilan ng ating Panginoong Hesus kung bakit niya kinonfront ang mga Pariseyo at Iskriba. Ang ikalawang sakit na hilingin nating huwag mapa sa atin, na sakit pang kaluluwa din, ay ang pagsasamantala. Nakakalungkot po na sa sitwasyon natin ngayong pandemya, may mga kababayan pa rin tayo o may mga tao pa rin na kayang pagsamantalahan ang ibang taong walang boses sa lipunan only because hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakakalungkot na sa hirap na dinaranas natin bilang isang bansa, may mga kababayan tayo na walang konsyensya na pagsamantalahan ang kaban ng bayan para sa kanilang interes upang hindi maisulong ang dahilan para hindi maisulong ang kapakanan ng nakararami, lalo na yung mga naghihirap at mga may sakit sa mga panahon na ito. Pinagsasamantalahan nila ang kaban ng bayan. At ito'y sakit pangkaluluwa na ina-address ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito sa ating mabuting balita sa mga Pariseyo at Iskriba. Ikatlo, na sakit pangkaluluwa ay yung pagtuturo ng mali, pagtuturo at pag-uudyok sa iba para gumawa ng higit na kasalanan. Sinasamantala ang kanilang kamangmangan. At ito'y kasalanan din na iniaakusan ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseyo at Iskriba na nakaugat sa kanilang puso at pagkatao. Ikaapat, sakit pangkaluluwa, yung pagiging ganid o yung kung tawagin sa Ingles ay greed. Na kahit mismo yung para sa simbahan na at para sa Diyos, kanila pang pinagsasamantalahan. They took advantage
of the generosity of other people, of those who believe in God, to the point that yung bigay ng mga tao para sa Diyos at para sa simbahan ay kanila pang kinukupit, kanila pang tinatago para sa kanilang kapakanan. That is greed to the max. Nasakit na nagmumula sa kaluluwa ng mga Pariseo at Eskriba. Pag pinagsama-sama ng lahat nating ito o lahat ng mga sakit na ito, ito yung mga sakit na hindi nakikita panlabas, na maaaring nasa kaibuturan din ng ating pagkatao. Hypocrisy or pretense. Pagsasamantala sa iba. Pagtuturo ng mali sa iba. At pagkaganid o pagkagahaman sa pera. Yan ay mga sakit na maaaring nasa sa atin din na ngayong umaga ay ating hilingin sa Diyos at kay Santo Padre Pio na pagalingin hindi lamang yung sakit nating pangkatawan, kundi ang mga sakit na ito na pwedeng nagpapalayo at nagpapalungkot sa buhay natin. Sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito upang makapagbalik loob. Isa na ang umagang ito upang makapagbalik loob sa Kanya. Wag lang nating hilingin na gumaling tayo sa ating pisikal na mga sakit. Kasama niyan, hilingin nating pagalingin tayo sa mga sakit na pinagmumulan ng sakit pangkatawan upang maramdaman natin ang biyaya ng Diyos at ang saya ng buhay na malapit sa Diyos, na walang sakit pangkaluluwa, walang sakit pangkatawan. Tanging ang ating Panginoong Hesus ang kayang magpagaling niyan. Kaya ngayong umaga, sa intercession ni Santo Padre Pio at ni Santa Rosa ng Lima, pagtuunan natin ng pansin, hindi lamang ang sakit nating pangkatawan, lalo tigit ang sakit pangkaluluwa. Ang sakit ng mga Pariseo at Eskriba ay lampas sa sakit nilang pangkatawan. At ang kanilang sakit ay sakit din natin. Nawa, sa ating paghiling sa Diyos ng biyayang ito, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayong lahat ay pagalingin ng Panginoon sa ating mga sakit pangkatawan at pangkaluluwa. Para sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa ng Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon, di mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalangan, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isa lang alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay na sa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubos sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayang ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang tumalaw. Ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasang. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wikat iya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawangin bigat ng inyong pasanin ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na parabang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasama ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Para sa mga nagnanais na maghandog ng bulaklak kay Santo Padre Pio, maaari po ninyong i-avail ito sa likuran. Ito po ay iaalay pagkatapos ng misa. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang mabisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan, kasama po ng inyong mga rosas na iaalay kay Santo Padre Pio. O Panginoong Diyos, ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga kasangkapang ito sa pananalangin at mga rosas na ito na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at mag-alay ng mga rosas na ito at magdasal sa mga kasangkapang ito sa panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng piyesta dito po sa Pambansang Dambana sa September 23,
isusunod po nating isa sa ayos ay ang ating mga silya at mga bubong. Marami pong salamat sa mga donors ng ating mga upuan sapagkat nakompleto na po natin ang eksaktong amount na ating gagamitin. Ngayon po ay siya po ay nasa paggawaan na para hopefully bago matapos ang taon ay maayos po natin yan. Ang isusunod po natin ay ang pangangalap naman ng salapi para naman po sa ating bubong. Para po sa mga nais mag-sponsors para sa ating bubong, pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming mga mass attendants na nasa inyong likuran. Ganon din po, pwede kayong tumawag sa aking telepono bilang 0917-571-0079 para sa inyong mga donations, or pwede po kayong maghulog sa aming bank account, BPI account. Ang pangalan po ay Roman Catholic Archbishop of Lipa, DAS NSPP, or Metrobank account, National Shrine of St. Padre Pio Incorporated, for your donations. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo kayo at gawin mga alagad ang lahat ng mga bansa.